Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid ni Sir Roland na muli ay binibigyang pagkakataon ng Rabay na makapangaral ng kanyang salita. Naway tayo po ay muling biniyayaan na makarinig ng kanyang salita at sa nakarang 6 na araw ay patunay po na tayo po ay iniingatan at binibigyang pagkakataon ng ating Ama na ipagpatuloy ang mga gawaing ibinigay niya sa atin. Siya ang nagbigay sa atin ng ating mga pangangailangan sa 6 na araw at siya din ang nag-iingat sa atin sa ating mga buhay at sa ating mga kaligtasan. Kaya kung kayo po'y nakahanda na katulad po ng ating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Now, ang aral po ng Rabay ay katanungan. Ano po? Sa mga nagtatanong. Now, ito pong aral ng Rabay para po ipaunawa sa atin na ito ay ibinibigay niya para pagpapala sa atin. Hindi po ito magiging kabigatan. Bagkus, ipapaunawa niya sa atin na ito ay para sa ating ikagagaan. Para sa ating ikagiginhawa. Para sa ating ikapagpapala. Kaya naway matalastas po natin ang kwento ng Rabay. Ito'y iniaaral niya sa atin para hindi tayo bigyan ng pabigat sa buhay. Ito sana ay maunawaan natin na ito ay para sa pagpapalang maranasan natin kung paano magmahal, kung paano mag-provide, kung paano magpala ang ating Ama sa kanyang ipinapagawa sa atin. Dahil ang pamagat po ng aral ng Rabay bakit kayo magbibigay ng ikapo? Gawin kong personal. Bakit ako magbibigay ng aking ikapo? For what reason ako magbibigay ng ikapo? Now, iniaaral ito ng Rabay hindi dahil tayo ay binibigyan niya ng dagdag na obligasyon. Ano po? Hindi po. Kasi parang nakakalimutan natin na kasama ito sa pagpapala. Now, hindi nangangailangan ng Ama ng ating ikapo. Hindi niya kailangan ng ating ikapo. Bakit? Siya po'y napakayaman. Pero bakit niya nire-require sa atin na magbigay ng ikapo? Ito'y mauunawaan natin ay para ito sa ating ikagiginhawa sa buhay. Bakit? Dahil dito natin mauunawaan na ang kautosang ito ng Ama para maunawaan natin na kahit gaano kalaki o gaano kaliit ang ating mga nakikitang kinikita na gawa ng ating mga kamay o yung sinasabi nating pagpapala natin sa Ama, hindi po tinitignan ng Ama yung kalakihan ng ating maibibigay na ikapo o kaliitan ng ating maibibigay na ikapo. Hindi po yung quantity ang ipinapaunawa po niya rito. Ang ipinapaunawa niya sa atin maaalala mo kaya siya gaano man kalaki o gaano man kaliit ang iyong pagpapala. Yun po yung katanungan. At ito ipapaunawa ng Rabay na ito ay para sa ating ikagiginhawa at bubuti bilang kanyang piniling mga lingkod. Now, alam niyo pong nasusulat sa aklat ng mga awit. Ito ay lagi nating naririnig. Awit 37 verse 25. Dito po natin sisimulan ng kwento. Kung bakit, kinakailangan nating magbigay ng ating ikapo. Uulitin ko. Ang sinasabi ng Rabay, ito'y hindi magiging pabigat sa iyo. Gaano man kaliit ang kinita mo o gaano man kalaki. Maski kumita ka ng 10 piso sa loob lang ng isang araw, sabihin mo, may bearing ba kung magbibigay ka ng piso? Yes! Bakit? Dahil maaalala mo na ang nagbigay sa iyo ng kalakasan para kumita ng 10 piso sa loob ng isang araw, maaalala mo na ito yung Ama na nagbigay sa iyo ng pagpapala. Piso sa piso, yes! Napakaliit na halaga. Pero hindi yung halaga ang tinitignan ng Rabay. Hindi yung halaga ang tinitignan ng Ama. Yung punto na naaalala mo siya bilang pasasalamat sa lahat ng nagawa ng iyong mga kamay. Kaya sabi niya rito sa awit 37 verse 25,
Ako'y naging bata at ngayoy matanda. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. Now, katwiran ba natin na sundin ang kalooban ng Ama? Yes. Katwiran natin yun. Bakit? Dahil tayo ay nire-require na sumunod sa kanyang kautusan. Therefore, sinasabi niya rito na hindi pa daw niya nakita na pinabayaan ang matuwid. Meaning, ang gumagawa ng kautusan ng Ama, hindi pa daw niya nakita na siya'y pinabayaan. That is true. Ako rin, sa buhay ko, hindi ko pa nakita na pinabayaan ng Ama ang mga matuwid. And then, dinagdagan pa niya, ni ang kanyang lahi, ang kanyang mga anak at mga apo na nakikita niya sa kanyang mga mata, ang kanyang lahi, sabi niya, ay magpapalimos ng tinapimiling, hindi daw sila titigil nakakain ng 3 beses ang araw. Hindi daw sila titigil. Bakit? Dahil kapag may pangangailangan sila, si Amang Yahweh ang magbibigay. Now, sa ating kwento sa buhay, may mga pagkakataon halos walang-wala tayo. Yes. Pero dito natin mapapatunayan kung hanggang kailan natin magaganap ang kalooban ng Ama, kung kailan salat na salat tayo. At maaalala natin ng kwento na kailangan pa rin natin magbigay. Hindi para bigyan at payamanin ng ating mga pastor, dahil hindi po natin hinihingi ang ikapo ng ating mga kapatiran para may masahod yung mga pastor. Hindi po ganun ang asimblya ng Ama. Huwag po ninyong itulad ang asimblya ng Ama sa ibang asimblya. Dahil ang asimblya ng tunay na Ama ay hindi humihingi ng ikapo para sa kanyang mga pastor. Hindi po. Dahil ang kanyang mga pastor, si Amang Yahweh din ang nagbibigay ng kanilang mga ikabubuhay. So, ito yung nire-require sa atin. Bakit? Dahil ito, ang sabi niya, ay pagpapala sa inyo. Hindi magiging kabigatan. Now, alam natin ang kwento na ni-require ang ikapo noong unang panahon, saan? Sa aklat na mga gawa. Aklat na mga bilang. Chapter 18, verse 24. Ito ang sabi sa pagtatalaga ng ikapo nung una. Aklat na mga bilang, chapter 18, verse 24. Ito po ang sabi niya. Sapagkat ang ikasampung bahagi ng tinatangkilik ng mga anak ng Israel na kanilang ihahandog na pinakahandog na itinaas kay Amang Yahweh ay aking ibinigay sa mga Levita na pinakamana. Yun ang require sa mga Israelita nung panahon nila. Now, dahil nire-require ito sa kanila nung panahon sila ang mga Israelita para sa mga kapatid nilang Levita na naglilingkod sa templo, therefore, hindi na ito sakop ng ating panahon. Masasabi niyo siguro, tama po, hindi na sakop ng ating panahon na buhayin ang mga Levita. So, pero bakit nire-require pa rin natin ang ating sarili na magbigay ng ikapo? Dahil ang pagbibigay ng ikapo ay hindi tumigil sa mga Levita habang dumaan ang panahon. Hindi po tumigil sa mga Levita. Dahil kung bibigyan natin ng diin, mas pinalawak ng rabay ang alituntunin ng asimblya sa pagbibigyan ng ikapo, hindi para lang sa mga Levita, kundi in-extend niya ito para sa mga kapatiran na nangangailangan at sa mga gawain ng kanyang asimblya. Yun ang dahilan kung bakit ini-extend natin ang ikapo sa ating panahon. At kung maalala nyo, binigyan din ito ni Propeta Malakias na siyang huling propeta bago dumating ang rabay. Kahuli-hulihang propeta. Bago tumigil ang Ama sa pagkikipag-usap sa tao. Bakit? Dahil iniwan niya ang tao for almost 500 years. At hinayaan niya na mabuhay sa kanyang sarili. Pero bago po niya iniwan ang tao for almost 500 years, iniwan po niyang salita niya kay Propeta Malakias. Ibig sabihin, ito yung huling salita na sana na mauunawaan ng tao na dadalhin niya hanggang sa dumating ang rabay, dahil ito'y nire-require din ng rabay na ipinagawa niya sa kanyang mga lingkod. Puntahan po natin dito sa Malakias para maunawaan natin ang kwento na itong ipinauunawa ng rabay ay hindi pabigat sa tao.
Ito ay para sa ikatututo natin at ikalalago natin at ikakapagpapala natin. Ito ang sabi na sa Malakias chapter 3. Simulan natin sa verse 8. Malakias chapter 3, verse 8. Ito, tingnan natin ang kwento ni Propeta Malakias. Malakias chapter 3, verse 8. Nananakawan baga ng tao ang Elohim? Now, nagtatanong si Malakias, pwede bang nakawan ng tao ang Elohim na siyang gumawa ng langit at lupa? Gayon may ninanakawan ninyo ako, sabi ni Amang Yahweh. Now, imposible sasabihin ninyo, paano namin nanakawan si Amang Yahweh, siyang may-ari ng langit at lupa? Paano natin nanakawan si Amang Yahweh? Pero mismong si Amang Yahweh, bago niya iniwan ng tao sa huling kanyang propeta, ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi mo ng sinasabi ng tao, sa ano ka namin ninakawan? Now, ang nagsasalita po dito ay si Amang Yahweh sa pamamagitan ng propeta Malakias. Now, ang kanyang lingkod, na nagsasabing lingkod niya, ninanakawan niyo ako, sabi ng Amang Yahweh. Tanong ng kanyang lingkod, paano kita ninanakawan? Nung sabi ng Amang Yahweh, sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Meaning, hindi kayo nagbibigay ng inyong ikasampung bahagi at hindi kayo nagbibigay ng tanging handugan. Now, sasabihin mo, Amang Yahweh, ako po ay mahirap sa buhay. Ako po'y walang kakayahang magbigay. Mga kapatid, huwag niyong sabihin wala kayong kakayahang magbigay. Uulitin ko ulit. Hindi tinitignan ni Amang Yahweh ang kalakihang ibibigay mong handog. Ang tinitignan niya, gaano man ito kaliit, sabi ko nga, kung kumita ka lang ng 10 piso sa loob ng isang araw. May bearing ba kung magbibigay ka ng piso? Yes, may bearing. Bakit naaalala mo si Amang Yahweh? Anong pagkakaiba nung nagbibigay? Yung kumita ng 10 milyon at magbibigay ng 1 milyon at doon sa kumita ng 10 piso, doon sa nagbigay ng piso. May pagkakaiba ba? Wala. Pareho silang nagbigay ng kanilang ikapo. At para sa mata ni Amang Yahweh, walang bearing yung malaki at walang bearing yung maliit. Pareho lang silang nagbigay. Hindi ibig sabihin mas papaboran ni Amang Yahweh yung nagbigay ng malaki at mas hindi papaboran yung nagbigay. Hindi po ganoon si Amang Yahweh. Kaya ang pinapaunawan ni Amang Yahweh dito, hindi yung kalakihan o yung quantity ng ating ikapo ang tinitingnan niya. Meaning, kung hindi tinitingnan, therefore, lahat ng kanyang mga lingkod ay pwedeng magbigay ng ikapo at ng tayong handog. Yes! Pwedeng magbigay. Huwag niyong sabihin wala kayong ibibigay dahil kayo mismo magsasabi sa inyong sarili, hindi kayo makabibigay. Kaya sabi niya, ninanakawan niyo po ng Ama ng ikasampung bahagi at mga handog. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sapagkat widbagay nitong buong bansa. Hindi lang kayo, sabi niya, buong bansa, kayong lahat, sabi niya Amang Yahweh. Kayong lahat. Ni lahat ng Amang Yahweh, bakit? One way or the other, tayo nagkukulang. No wonder, sabi ni Amang Yahweh, hindi kayo napagpapala. No wonder, sabi ni Amang Yahweh, kayo nagkukulang. No wonder, sabi ni Amang Yahweh, sahod pa lang ninyo ngayon, pero bukas wala na kayong natitira. Bakit? Dahil hindi nyo binibigay ang para sa akin. Kaya anong sabi ni Amang Yahweh, verse 10, dalhin ninyo ang buwing kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Para saan ang ikapo? Para pagkain sa kanyang bahay. Kapag piyesta, may handa. Kapag may nangangailangan, may makukuha. Kapag may nagugutom, may makakain. Ito ang dahilan. Hindi para kay Amang Yahweh ang kanyang ikapo dahil si Amang Yahweh ang pag-aari niya ang buong sanlibutan. Hindi niya kailangan. Kailangan ito ng mga kapatirang halos walang makain dahil sila'y mga walang pagkakataong makapagbigay na katulad sa atin. So, dito natin makikita kung paano yung pagmamahal ni Amang Yahweh sa atin. Sabi niya, subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, now,
Sino sa inyo ang nakaranas na ng binuksan ng dungawan sa langit? Bagamat napakaliit ang kinikita pero hindi nauubusan. Now, sa katotohanan po, kaming mag-asawa ay 9 na buwan lamang sumasahod dito sa Amerika. Andyan. May patutuon na yan ng aking kapatid na Romano. Siguro nung wala pa si kapatid ko na Romano rito, hindi bihira kayo maniwala na 9 months lang ang sahod namin dito sa Amerika. 9 na buwan lang kami nagtatrabaho. Hindi kami nagtatrabaho 3 buwan. Pero napagkakasya yung 9 na buwan naming sahod at makikita naman ninyo, sa dami ng obligasyong ibinibigay ng Ama sa atin, hindi tayo nagkukulang kahit papaano. Nakapagpaaral kami ng aming 3 anak, pero hindi namin pinaghirapang pag-aralin. Bakit? Dahil si Amang Yahweh nagpaaral sa kanila. Now, hindi ko ito pinagyayabang. Sinasabi ko sa inyo na kung hindi natin makakalimutan si Amang Yahweh, sabi niya, ni minsan hindi ko nakita na ang matuwid ay pinabayaan. Hindi daw niya nakita na pinabayaan ang matuwid. Ano po? Kaya sabi niya, subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi niya, nang hindi ko ibuhos sa inyo at buksan ng dungawan ng langit, at ihuhulog ko sa inyo isang pagpapala na walang sapat na silid, na kalalagyan, hindi mo mabibilang, hindi mo alam kung saan manggagaling. Patunay yan ang aming binata. Hindi daw niya alam kung paano namin pinagkakasya ang aming sahod sa dami ng aming mga obligasyon. Siya mismo hindi makapaniwala. Hindi siya makapaniwala dahil alam niya na siyam na buwan lamang ang aming sahod. Ganon din po sa inyo. Subukan ninyo. Nasubukan na ba ninyo si Amang Yahweh? Sino sa inyo nagbibigay na kahit gano'ng kaliit ang kanyang kinikita, naaalala niya si Amang Yahweh? Sabi ko nga sa inyo, kumita kayo ng 100, magbigay kayo ng 10 piso, may bearing ba? Yes! May bearing yung 10 piso mo. Dahil maaalala mo si Amang Yahweh, yun ang dahilan kung bakit may bearing yung 10 piso mo. Maaaring walang halaga yung 10 piso sa panahon mo. Wala nang mabibili yung 10 piso. Hindi yung mabibili ang halaga, ang pinag-uusapan din, kundi yung maaalala mo si Amang Yahweh. Yun ang bearing. Yun ang dahilan kung bakit kailangan mo magbigay. Gaano man ito kaliit. At aking sasawayin ng mananakmal dahil sa inyo. At hindi niya sisiray ng mga bunga sa inyong lupa. Now, ito yung dahilan kung bakit ka kailangan magbigay. Para pagpapalain ni Amang Yahweh ang iyong mga pinagpaguran ng iyong mga kamay. Itong sinasabi ko, hindi ito magiging pabigat, kundi ito'y makakagaan dahil kapag ito'y withhold mo, hindi mo ibinigay ang iyong ikapo. Yung natitirang bahagi sa pera mo, lulustayin ni Amang Yahweh sa walang dahilan. Lulustayin ni Amang Yahweh. Pero kung maaalala natin ang pagpapala ni Amang Yahweh, sabi niya, hindi ko sisirain ang mga bunga ng inyong lupa, meaning mga gawa ng ating mga kamay. Ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ng inyong mga puno ng ubas sa parang, sabi ni Amang Yahweh ng mga hukbo. Meaning lalong palalaguin ni Amang Yahweh ang pinagkukuhanan mo ng ikabubuhay. Lalo kang magkakaroon ng kalakasan sa iyong pangangatawan, hindi ka magkakasakit para lalo kang magkaroon ng kalakasan sa paghahanap buhay. Hindi bubutasin ng iyong bulsa ng iyong pantalon para hindi maubos yung pera mo inilagay doon. Meaning hindi ka magkakasakit. Hindi ka mawawalan ng pagkain sa iyong hapagkainan. At kahit papaano, meron kang maitatabi para sa mga susunod na mga araw. Yun ang sinasabi ni Amang Yahweh na subukan ninyo ako ngayon. Subukan ninyo ako ngayon, sabi ni Amang Yahweh. Ano po? At tatawagin kayo ng lahat ng mga bansa na mapalad, sapagkat kayo'y magiging maligayang lupain, sabi ni Amang Yahweh ng mga hukbo. Dito magtataka yung mga tao, na bagamat alam nila na napakaliit ng sahod mo. Ano po? Hindi ka nawawalan. Alam po ninyo, sa hindi naman pagyayabang, pero ako yung pinupuntahan ng mga kasamahan namin dito noon, nung pagwalang-wala po sila, alam nila na palaging may natitira sa sahod naming mag-asawa. Alam nila na palaging may natitira. For whatever reason, bakit nila alam na palaging may natitira? Ganon po magpala si Amang Yahweh. Ano po? Bakit? Dahil nasubukan na namin. Kaya sinasabi ko, subukan ninyo ngayon si Amang Yahweh. Kaya sa tanong, bakit ako magbibigyan ng ikapo?
Magbibigay ako. Bakit? Dahil ito ay pagpapala ng Amang Yahweh. Yun ang sasabihin ko sa sarili ko. Aklat ng mga Kawikaan, chapter 3, verse 9. Ito, Kawikaan, chapter 3, verse 9. Iniaaral ito ng rabay dahil nakakalimutan natin na ito'y pagpapala sa atin. Baka meron sa atin ang hindi nakakaranas ng pagpapala. Bakit? Dahil nakakalimutan niya. Baka sinasabi niya sa kanyang sarili, napakaliit ng sahod ko, halos wala akong maibigay. Kapatid ko, gaano man kaliit ang sahod mo, magbigay ka kahit papaano. Bakit? Dahil ito'y pagpapala ng Ama. Sabi ko nga sa inyo, hindi yung kalakihan ng may bibigay mo, kundi yung maaalala mo si Amang Yahweh. Proverbio chapter 3, verse 10. Kawikaan 3:10. Ito ang sabi po niya. Verse 9 and 10. Galing ng darling ko, 9 and 10. Parangalin mo si Amang Yahweh ng iyong tinatangkilik. Yan. So, every time na tayo daw ay magbibigay, pinararangalan natin si Amang Yahweh, meaning siya ang ating binibigyang papuri dahil pinapasalamatan natin siya sa gawa ng ating mga kamay. Yun po palang ibig sabihin ng pagbibigyan natin ng ikapo. So, every time na wini-withhold natin ang ating ikapo, hindi natin binibigyang karangalan si Amang Yahweh. Parang nagrireklamo tayo, parang ganon. Parang sinasabi natin kay Amang Yahweh, kulang ang binigay mo, kaya hindi ako magbibigay. Ganon ang sinasabi ng proverbio. Kasi hindi natin siya napaparangalan. Kaya pala, kinukulang tayo. Bakit? Dahil hindi natin pinararangalan si Amang Yahweh. So every time na tayo hindi nakapagbibigay, sumahod man tayo ng 100 sa loob ng isang araw, nakalimutan natin magbigay ng 10 piso. Bakit? Dahil kulang pa sa atin. Therefore, talagang kukulangin. Patutuo ni Pastor Isaac, mga kapatid ko. Nung sila ay nakakalimot magbigay ng kanilang ikapo, ang laki ng sahod nilang mag-asawa, wala pa silang binabayarang bahay. Wala pa silang pinapag-aral sa kolehiyo. Di ba, darling? Dadalawain kanilang anak. Hindi pa sila nagpa-aral ng 3 katulad namin. Wala silang binabayarang bahay. Assistant principal si Mama Audrey. Nagtatrabaho pa si Pastor Isaac. Pero kung lumustay daw sila ng pera, hindi nila alam kung saan nanggagaling at hindi rin nila alam kung saan napupunta. Katataos pa lang ng sahod pero halos wala na silang perang matitira. Pero nang maalala nila na magbigay ng ikapo, that moment and onwards, hindi na sila nawalan ng pera. Now, patutuuto ni Pastor Isaac. Ito pala ang dahilan. Pinararangalan natin si Amang Yahweh pag tayo nagbibigay ng ating mga tinatangkilik. At ng mga unang bunga ng lahat mong ani, naaalala mo si Amang Yahweh. Sa gayon, anong magiging dahilan? Mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga sisidlan ay aapawan ng bagong alak. There you go. Gusto natin ng pagpapala na hindi mauubusan? Subukan natin si Amang Yahweh. Subukan natin si Amang Yahweh. Ulitin ko, lalong-lalo na sa ating asemblya, hindi ibinibigay ang ating ikapo sa mga pastor. Hindi pa natin kaya. Hindi pa natin kaya. I pray na magawa natin balang araw, pero mababait ang ating mga pastor. Bakit? Dahil kung may pangangailangan ng ating mga pastor, sa ating Ama sila humihingi. Sa ating Ama sila humihingi. Parang sa akin. Bagamat ako po yung namumunong pastor, hindi ako kumukuha ng aking sahod sa mga ikapo natin. Humihingi ako sa Ama ng aming mga pangangailangan. At kami din mag-asawa at ang aming mga anak ay nagbibigay din ng kanilang mga ikapo. Kaya sabi niya, bakit? Dahil sa aming pagbibigay, sa ating pagbibigay, pinararangalan natin si Amang Yahweh ng ating mga tinatangkilik. Kaya pala, hindi hahayaan ni Amang Yahweh na mawalan tayo. Bakit? Naaalala natin palagi si Amang Yahweh. Now, ito pa yung kwento. Dito natin makikita kung gaano natin maaalala ang ating Ama.
Unang Hari, chapter 17. Maalala niyo itong kwento na to? Sa mga nagbasa na ng Biblia, naalala niyo ang kwento na to. Maalala niyo itong byuda na may isang anak at gutom pa sa lugar nila? Maalala niyo ang kwento na to? Unang Hari, chapter 17. Now, dito natin makikita kung gaano ang pagpapalang ibibigay niya Mang Yahweh sa isang nangangailangan, pero hanggang saan yung kanyang kayang ibigay, bagamat siya'y halos wala na. No? Hindi pa po tayo umabot dito sa lugar na ito. Mas mayaman tayo kaysa rito. Pero makikita natin yung kanyang kahandaang magbigay, bagamat isang dakot na lang yung natitira sa kanya at mamamatay na siya. Ito yung kwento, na sa pagbibigay natin sa hinihingi ng Ama, may pagpapala. Kaya sabi ng Malakias, subukan niyo ako ngayon. Ito, sinubukan ng matanda. Unang Hari, chapter 17. Simulan ko dito sa verse 13. Ito yung kwento ni Elijah at nung babaeng byuda sa panahon ng taggutom. Sabi niyo ito sa 13, at sinabi ni Elijah sa kanya, meaning doon sa byudang babae, huwag kang matakot. Itataas ko sa verse 12. Itataas ko sa verse 11 para malaman niyo yung kwento. Si Elijah ay pumunta sa Sarepta. Dahil sinabi niya Mang Yahweh, Elijah, pumunta ka sa Sarepta. Doon sa babaeng byuda, doon ka tumigil hanggat may gutom. Now, tandaan ninyo, hanggat may gutom, doon ka titigil. So, paano kakain si Elijah na pakakainin ng byuda, samantalang walang hanap buhay yung byuda? Ito ang kwento sa verse 11. At nang siya yumayaon, meaning yung byuda, tinawag niya siya at sinabi, dalahan mo ako, isinasamo ko sa iyo ng isang subong tinapay sa iyong kamay. Sabi niya, bago ka kumuha ng tubig, sabi ni Elijah, ipagluto mo ako ng tinapay. Ito ang sagot ng byuda, verse 12. At kanyang sinabi, at sinabi ng byuda, si Yahweh mong Ama at Elohim ay buhay. Kilala ng byuda na ito, si Amang Yahweh. Ako'y wala kahit munting tinapay. Ako'y walang munting tinapay. Kundi isang dakot na harina sa busi. Isang dakot na harina. At kaunting langis sa banga. At narito, sabi ng byuda, ako'y namumulot ng 2 patpat. Upang ako'y pumasok at ihahanda sa akin at sa aking anak. Upang kami may makain bago kami mamatay. Now, yun ang kalagayan ng babaeng byuda. Huling hapunan nila na mag-ina. Bakit? Gutom sa lugar na yun. Gutom. Panahon ng taggutom. Ito yung gutom na 3.5 years na sinabi ni Propeta Elijah na mangyayari. Ano po? Pero sabi ng babae, wala akong ibibigay sa iyo, Propeta. At alam ko buhay ang iyong Elohim. Ang natitira na lang sa akin ay isang dakot na harina. Now, isang dakot na harina. Pero sinabi ni Elijah, verse 13, huwag kang matakot, yumaon ka. Gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin. At pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Now, sino sa atin ang magbibigay? Na sa ating paunawa, kulang pa sa atin. Now, alam nyo ba na ganito yung ating pakiramdam kapag tayo ay sumasahod? At iniisip natin kung magbibigay o hindi ng ating ikapo? Andun na ba kayo sa puntong yaon? I believe, dumating na po tayo sa puntong yaon. Pag tayo ay sumahod or anything na tayo'y nagkaroon ng trabaho, tayo man ay nangangamuhan, tayo man ay arawan, tayo man ay kahit na anong ating pinagpaguran na tayo babayaran. Pagkahawak ng ating sahod, pumasok na ba sa isip nyo na kayo magbibigay ba ng ikapo o hindi? Pero, more often than not, baka hindi tayo makapagbibigay. Bakit sinasabi natin,
Ang dami kong utang, yung babayaran ko, yung aking asawa, yung aking anak, yung ganito, ganito, ganito. Wala nang natira kay Amang Yahweh. Did you ever wonder bakit walang natitira? Dahil hindi ninyo nauunawaan kung bakit nagpapapigay si Amang Yahweh ng ikapo. No wonder kukulangin bakit. Dahil dito natin maunawaan kung hanggang saan ang pwede nating ibigay kay Amang Yahweh. Samantalang siya naman ang nagbibigay ng lahat-lahat. Itong kwento ng byuda ay katulad natin. Every time na tayo sasahod. Kaya yung byuda ay magtatanong sa kanyang sarili, isang dakot na nga lang tong harina sa aking kamay, sasabihin ng byuda, nagpapaluto pa ang propeta na ito, hahatiin ko ba itong isang dakot na harina? Samantalang kulang pa sa aming mag-ina? Ganon yung pangunawa ng babaeng byuda. Hindi pa ganon din tayo minsan sa ating buhay? Kaya iniisip natin na mas mahalaga yung ating mga mahal sa buhay kaysa yung ikapo ni Amang Yahweh. At alam niyo ang ating sinasabi? Mauunawaan ako ni Amang Yahweh. Tama, mali. Been there, done that. Ganyan kami mag-asawa nung nasa Pilipinas kami. Maunawaan ni Amang Yahweh. Kapatid ko, ito ba ay naramdaman ng babae nung siya'y hinihingan ni Elijah? Sinabi ba ng babae, hindi, lulutuin ko ito sa aking anak? Mauunawaan ito ng propeta? Hindi. Hindi ito naisip ng babae. Dahil ang ginawa ng babae, ginawa niya yung sinabi ng propeta. Bakit? One way or the other, nananampalataya siya. Anong sabi niya? Si Amang Yahweh mong Elohim ay buhay. At naniniwala siya na si Elijah ay isang propeta. Sapagkat ganito ang sabi ni Amang Yahweh, sabi ni Elijah, ang gusi ng arena ay hindi makukulangan o ang banga ng langisman ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan si Amang Yahweh sa ibabaw ng lupa. For 3.5 years, sabi ni Amang Yahweh, sa pamamagitan ni Propeta Elijah, hindi mababawasan ang gusi ng arena at ang banga ng langis. Meaning, mabubuhay tayo, sabi ni Propeta Elijah. Anong ginawa ng babaeng bao? Verse 15, at siya, yung babaeng bao, ay ginawa ang ayon sa sinabi ni Eliya, at kumain ng babae, at siya, at ang kanyang sangbahayan na maraming araw. Ang gusi ng arena ay hindi nakulangan, o ang banga ng langis man ay nabawasan ayon sa salita ni Amang Yahweh na sinalita sa pamamagitan ni Elijah. Dito natin nakita yung sinabi naman niyo, subukan niyo ako ngayon sa bagay na ito. Now, alam niyo ba kung bakit? Dahil kung ganito ang gagawin natin, kapag may nangangailangan sa ating mga asimya, mayroon tayong may bibigay. Hindi kailangan na tayo ay nag-aapuha pa kung saan-saan. Dahil wala tayong maibigay, dahil walang bangan o walang laman ng bangan sa loob ng kapilya. Meaning yung ating mga taga-ingat yaman, wala silang maibigay, maitulong kapag may nangangailangan. Kapag may sakit, walang pambili ng gamot. Alam niyo po ba kung napakahirap sa isang pastor? Alam niyo, ito yung aking pakiramdam noon kung bakit ako nagpumilit na hilingin kay Amang Yahweh na makarating ako dito sa Amerika. Yan ang asawa ko na magpapatunay kung bakit ako nagpumilit, dahil bilang pastor noon, ako'y nahihiya na kapag may nangangailangan ng tulong, walang maibigay ang ating kapilya. At ito yung nararamdaman ng ating mga pastor. Kaya nire-require ko yung ating mga ingat yaman na mag-set aside sila para sa mga nangangailangan. At hindi kukulangin ang ating mga asimilya kung tayo ay makapagbibigay kahit papaano. Bakit si Amang Yahweh ang magpo-provide? Tandaan natin, kung tayo'y nananampalataya doon sa inaaral ng Rabbi noong nakaraan, Yahweh Yere, He will provide. Totoo po yun. Therefore, bakit tayo natatakot na magbigay ng ating ikapo? Sasabihin natin sa ating sarili, kulang sa atin. Bay mga kapatid ko, hindi pa natin nasubukan si Amang Yahweh. Sabi dito sa aklat ng mga awit 37 verse 3. Awit 37 verse 3.
Alam nyo bang kanina lang ito binigay na aral? Nagtatanong ang asawa ko kahapon, anong aral mo bukas? Sabi ko, wala pa. Kaya pagising ko kaninang umaga, mangyawi, wala pa akong aral. Ibinigay niya kaninang umaga. 37 verse 3. Tumiwala ka kay Amang Yahweh at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagkatapat. Hindi ka daw maglilikat. Bakit? Dahil nagtitiwala ka kay Amang Yahweh. Ibig sabihin, pastor, sasabihin mo, maski na halos walang-wala nang natitira sa akin, kung ibibigay ko ang para kay Amang Yahweh, mabubuhay ako. Yes! Subukan mo, kapatid ko. Yun ang sinabi ni Amang Yahweh. Hindi ako magsasabi. Si Amang Yahweh magsasabi, yes, sabi ni Amang Yahweh, mabubuhay ka. Bakit? Maaalala ka ni Amang Yahweh na ikaw yung kanyang anak na hindi nagpapabaya. Mabubuhay ka. Yun ang sabi ni Amang Yahweh. Dahil sinabi niya, hindi kita pababayaan, sabi ni Amang Yahweh. Subukan mo si Amang Yahweh. Siya ang nagsasabi na subukan natin siya. Ano po? Subukan natin si Amang Yahweh. Deuteronomio chapter 28 verse 11. Deuteronomio 28:11. Ikaw ay pasasaganain ni Amang Yahweh sa ikabubuti mo. Ito sabi ko sa inyo, hindi ka pababayaan ni Amang Yahweh. Sa bunga ng iyong katawan, sa gawa ng iyong mga kamay, bunga ng iyong katawan, ang iyong mga anak. So kapag pinagpapala ka ni Amang Yahweh, pinagpapala din ang iyong mga anak. Now, kilala po ninyo ang aming buhay. Ano po? 3 aming anak, pero pinag-aral po silang lahat ni Amang Yahweh. Wala kaming pinag-aral sa kanila. Sabi ko nga siya, 9 na buwan lang yung sahod namin, talagang kulang kung kami magpapaaral ng kolehiyo. Si Amang Yahweh po nagpaaral. Alam po ninyo lahat yan. Ano po? Ikaw ay pasasaganain ni Amang Yahweh sa ikabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan, at sa bunga ng iyong mga hayop, at sa bunga ng iyong lupa, sa lupain na isinumpa ni Amang Yahweh sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo lahat ng gawa ng iyong mga kamay ay pagpapalain. Ganon din ang iyong mga anak. Bakit? Dahil hindi rin nila makakalimutan ang ibinigay mong aral sa kanila na huwag kalimutan si Amang Yahweh. Bubuksan ni Amang Yahweh sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan ng langit. Kailangan mo ng ulan sa lupa mo, magpapadala si Amang Yahweh. Hindi ka makakaranas ng gutom, hindi ka makakaranas ng tigang na lupa. Sa kapanahunan at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay, at ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram. Ikaw daw may magpapahiram gaan. Sabi ko nga sa inyo, pare-pareho lang kami ng sahod ng mga kasamahan ko dito sa Amerika, pero kapag sila mangailangan, sila pumupunta sa akin. Pero ni minsan hindi ako umutang sa kanila. Bakit? Dahil alam ni Amang Yahweh, ano po, ang ating pangangailangan. Alam ni Amang Yahweh ang ating pangangailangan. At alam din ni Amang Yahweh ang inyong mga pangangailangan kung tayo'y magtitiwala sa Kanya. Ang tanong, did we trust Him enough already? Sa tagal ng ating pananampalataya. Yun ang katanungang isa. Tayo ba'y nagtitiwala kay Amang Yahweh na Siya ang magbibigay ng ating mga pangangailangan? Baka hindi pa po, ano po? Baka hindi pa, kaya kulang tayo sa trust issue. Siguro ipangaral ko minsan yung trust issue. Ano po? Dahil baka kulang tayo ng pagtitiwala. Leviticus 26 verse 9. Ito yung mga pagpapala na ang ating pagbibigay ng ikapo at tanging handugan ay hindi pabigat sa atin. Ito'y pagpapala sa atin. Ano po? Subukan ninyo si Amang Yahweh. Ano po? Hindi ako subukan ninyo dahil ako'y pareho lang ninyo na sumusubok kay Amang Yahweh. Leviticus 26 verse 9. At lilingapin ko kayo, at palalaguin ko kayo, at pararamihin ko kayo, at papagtibayin ko ang aking tipan sa inyo. Palalaguin ko kayo, sabi ni Amang Yahweh. Hindi ko kayo papaghihirapin. Palalaguin ko kayo. Anong sabi niya? Papalitan niya ng 10 ulit, 100 ulit.
ang pagpapalang ibinibigay niyo sa iba. Lalo na sa mga kapatiran natin na nangangailangan. Yun ang sinabi ni Amang Yahweh. Huwag niyong kalimutan ang mga nangangailangan. Huwag niyong kalimutan ang inyong mga ikapu at mga tayong handukan para may makain ng akin na simbiya. Ano po? Verse 10. At kakanin ninyo ang malaong kinamalig at inyong ilalabas ang luma dahil sa bago. Now, anong ibig sabihin nito? Kapag ikaw daw ay naglulupa, meaning nagsasaka, hindi pa nauubos yung inani mo nung nakaraang taon, aani ka na naman ng bago. Ilalabas mo na yung luma sa kamalig mo, lalagyan mo ng bago, ganoon ang pagpapala ni Amang Yahweh. Anong ibig niyang sabihin? Sahod mo ngayon, pero marami pang natitira sa nakaraang sahod mo. Yun ang ibig niyang sabihin. Hindi katulad ng mga panahon na sahod mo ngayon, kinabukasan wala na. Kaya naghahanap ka na ng bumbay na mauutangan. Bakit? Dahil wala ka ng pamasahe pabalik sa iyong trabaho. Now, naranasan mo na ba yun? Yes. Nung panahon na mga panahon na hindi mo pa kilala si Amang Yahweh. Sahod mo ngayon, pero kinabukasan wala na, kaya umuutang ka na ng inyong gagamitin sa inyong bahay. Pero ang sinasabi ni Amang Yahweh, pag sasahod ka ngayon, katapusan sa sahod ka, yung sinahid mo nung nakaraang katapusan, marami pang natira. Marami pang natira. Kaya itatago mo itong bago mong sahod, ilalabas mo yung luma, yun ang gagastusin. Bakit? Marami pang natira. Yun ang ibig sabihin ng verse 10 sa ating panahon na hindi nagsasaka. Now, ilang sa atin ang may ganoong mga karanasan sa buhay? Sahod ngayon pero may pera ka pa sa bangko na natitira. Hindi katulad natin ng panahon na sahod mo na ngayon, nagkakandara pa ka kung paano ka magkukompute dahil kulang na kulang. Bakit nagkukulang? Dahil ang dami mo mga obligasyon na hindi naman dapat. Obligasyon mo sa iyong sarili. Ano po? Bili dito, bili doon. Lakwatsa rito, lakwatsa doon. Anik-anik dito, anik-anik doon. Naaalala mo ang anik-anik mo pero hindi mo naaalala ang ikapu ni Amang Yahweh. No wonder. Ano po? No wonder. Nakalimutan mo si Amang Yahweh. No wonder. At sino may kasalanan? Kasalanan mo, kapatid ko. Dahil nakalimutan mo si Amang Yahweh. Lagi mong sinasabi, kulang. Sabi ko nga sa inyo. Andyan si Joanna Maris. Nakita niyo kung paano kami nagtipid nung panahong nasa Pilipinas kami. Talagang hindi kami nagsasabing kulang. Pinagkakasya namin kung anong meron. Ano po? Sabi nga sa wikang Tagalog kung maikli ang kumot, abay mamaluktot. Ano po? Pangalawang Kronikas, chapter 31, verse 10. Pangalawang Kronikas 31 verse 10. Pangalawang Kronikas 31 verse 10. At si Azariah na punong saserdote sa bahay ni Sadok ay sumagot sa kanya at nagsabi, mula nang magpasimulang magdala ang bayan ng mga alay sa bahay ni Amang Yahweh, kami ay nagsikain at nangabusog at lumabis ng sagana sapagkat pinagpala ni Amang Yahweh ang kanyang bayan at ang naiwan ay ang malaking kasaganaan ito. Anong sabi ni Azariah? Na siyang ginawang lingkod ng Ama para mangasiwa sa kanyang sangbahayan, sa kanyang asimbya, sa kanyang templo. Magmula, sabi niya, nang nagbigay ng ikapu ang mga Israelita, lalong sumagana ang bayan. Patutuo ni Azariah nung panahon niya. Nung nagsimula daw magbigay ang mga Israelita ng kanyang ikapu, lalong naramdaman ng bayan na sila ay lalong yumayaman. Lalong nadagdagan ng kanilang mga pagpapala. At nabusog sila bilang mga lingkod sa templo at marami pang natira. Marami pang natira, sabi ni Azariah. Na-imagine ninyo na matutuwa yung mga pastor natin. Ano po? Nakapagpanahon ng piyesta. Alam niyo po anong sinasabi ko sa mga pastor na pagpanahon ng piyesta? Tingnan ninyo kung ano ang inyong maihahanda sa piyesta dahil gusto kong makita ng Ama
ang kanyang pagpapala na sagana. Yun ang sinasabi ko sa mga pastor natin. Kaya kahit papaano gusto ko maging masaya at masagana ang ating mga pagdiriwang sa pista. Bakit? Dahil gusto nating patunayan kay Amang Yahweh na tayo po ay nagpapasalamat sa Kanya. Hindi tayo nagre-reklamo na halos walang makita sa Kanyang pista. Pista pero wala tayong makitang pista sa mga hapagkainan. Halos walang makain. Hindi po ganun ang pista ng Ama. Pero hindi ito mangyayari kung walang ikapo na may bibigay ang mga kapatiran. Paano tayo magpipista kung walang ikapo para sa pista? Walang tanging handugan para sa pista. Kaya alam niyo ang sinasabi ko sa mga pastor natin, isang buwan bago ang mga pista, magkaroon kayo ng tanging handugan. Para may magamit kayo sa pista. May magamit tayo sa pista. Bakit? Dapat masagana ang pista ng Ama. Hindi naghihikahus si Amang Yahweh. Ha? Hindi tayo mapapapulaan na pista ng Ama pero wala tayong may ihahanda. Tayo po ay kakain na parang hari sa panahon ng pista. Yun dapat ang mangyari. Ano po? Maraming makakain, maraming masaganang pagkain, maraming masaganang pagpapala. Yun ang pista. Lahat ay masaya, lahat ay natutuwa kay Amang Yahweh. Ganun po ang pista na gustong ipaunawa sa atin ng Ama. Ano po? At ito'y mangyayari lamang saan? Kung may ikapo at tanging handog na ibinibigay ng ating mga kapatiran. Lahat tayo, magmula sa pastor hanggang sa pinaka maliit na kapatiran. Ano po? Now, ito pa yung kwento. Patunayan natin. Sabi niya, subukan niyo ako ngayon, sabi ng Amang Yahweh. Lucas chapter 12. Now, maalala niyo yung kwento ni Lucas? Chapter 12. Tingnan po natin ng kwentong ano po. Lucas chapter 12. Ito. Bagong tipan ito para makita natin. Lucas chapter 12. Verse 15. Lucas 12:15. Now, ito ba tayo? Lucas 12:15. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y magsiingat sa lahat ng kasakiman. Now, bakit tayo pinag-iingat ng rabay? Sabi ko nga sa inyo, kapag sa araw ng sahod at tayo ay nagdidiliryo, nagtatanong sa ating sarili kung magbibigay pa tayo ng ikapo o hindi. Now, sabi ng Ama, mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman. Kapag ating pinahindian ang ating obligasyon sa Ama na ibigay ang ating ikapo o tanging handugan, tayo po ay naging sakim sa Ama. Dito napapasok yung sinasabi kanina ni Malakias. Ninanakawan ba ng tao ang Elohim? Yes! Sabi ng Ama, ninanakawan niyo ako. Ninanakawan niyo ako, sabi ng Amang Yahweh. Kaya sa araw ng ating mga sahod, ang sabi ng ating rabay, magagmasid kayo na kayo magsiingat sa lahat ng kasakiman. Bakit? Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan na mga bagay na tinatangkilik niya. Hindi sa anumang pag-aari ka, bibigyan ng buhay na walang hanggan. So the moment na withhold natin ang ating mga pagpapala para kay Amang Yahweh, tayo ay nagiging sakim sa Kanya. At worse, maalala yung sinabi doon sa aklat ng mga awit, hindi natin pinararangalan si Amang Yahweh. Sinasabi natin kay Amang Yahweh, kulang yung binigay mo, Amang Yahweh, kaya hindi ako magbibigay ng ikapo mo. Yun ang sinasabi natin. Bakit? Si Amang Yahweh nagbigay sa atin ng kalakasan para tayo makapaghanap buhay. Si Amang Yahweh nagbigay sa atin ng ating mga tinatawag na katalinuhan, kaalaman para magawa natin ang ating mga trabaho. Pero hindi natin ibinibigay yung para sa Kanya. Hindi natin siya binibigyan ng karangalan. Hindi natin niluluwalhati ang Kanyang pagpapala sa atin. Kaya kung hindi natin ibinibigay yung para sa Kanya, tayo nagiging sakim, at sinasabihan natin siya, kulang ang binigay mo sa akin ng Amang Yahweh. Kaya wala akong may bibigay sa iyo. Yun ang sinasabi natin kay Amang Yahweh. Kaya ganito ang sabi niya dito sa verse 16.
At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At inisip niya sa kanyang sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko? Sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. Wala daw siyang mapaglalagyan. Panahon ng sahod, sasabihin mo, wala akong mapaglalagyan. Anong isipin ko? Bibili ako ng bago kong damit. Bibili ako ng bago kong kwintas. Bibili ako ng bago kong sapatos. Ibibilhan ko yung anak ko ng bagong laruan. Ibibili ko yung anak ko ng dadiling ko sila sa Jollibee. Ang dami mong mga sinasabi sa sarili mo. Tama, mali. Yes. Mamamasyal kami sa Baguio, mamamasyal kami sa Tagaytay, mamamasyal kami sa kahit saan pamamasyal. Now, tingnan mo listahan mo. May nakasulat ba doon para kay Amang Yahweh? Wala. No wonder. Malayo pa yung sahod, wala ka ng pera. Kumikita kayong pareho mag-asawa pero wala kayong naiipon sa bangko. Bakit? Wala sa listahan ninyo si Amang Yahweh. No. Hindi ba kayo nagtatanong sa inyong sarili, bakit ganito yung buhay namin? That is true. Dahil wala sa listahan mo si Amang Yahweh. Ganito rin sinasabi dito. Sabi niya, ako'y magpapagawa ng mas malaking kamalig. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawan ako ng lalong malaki. Doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at ang aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aari. Nakakamalig pa para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. There you go. Diba ganyan ginagawa natin nung panahon na hindi natin naaalala si Amang Yahweh? Pasyal dito, pasyal doon. Gastos dito, gastos doon. Pera mo sa bangko. Lumalaki ng lumalaki. Walang masama doon, kapatid ko. Pero maalala mo sana si Amang Yahweh. Dahil kung anong gagawin mo, baka singilin ka na Amang Yahweh. Sabi dito, verse 20. Datapwat sinabi sa kanya ng ama, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing itong ang iyong kaluluwa. At ang mga bagay na inihanda mo ay mapapakanino kaya. Now, ito naman yung kaakibat nung ipon ng ipon para sa kanyang sarili, para sa kanyang pamilya, para sa kanyang mga anak. Pero wala sa listahan si Amang Yahweh. Now, what if pag siningil ka ni Amang Yahweh sa iyong sarili, ang tawag ng kalusugan, may magagawa ka ba? Maski na may pera ka pambayad sa doktor, pampadala sa iyo sa hospital, pero pag sinabi na Amang Yahweh, that's it. May magagawa ka ba? So makikita po natin yung dalawang uri ng nakakalimot sa pagbibigay ng kanilang ikapu at mga tanging handugan. It's either ikaw ay nagkukulang, o ikaw naman ay nagpapayaman, pero may ibang kapalit sa yung ginagawang pagpapayaman. Alam po ninyo, ako'y natutuwa kapag may pangangailangan ng ating asimblya, agad-agad tumutugon ng Ama. May mga kapatiran tayo na ginagamit para hindi, mamroblema yung ating mga pastor. Katulad po niyan, malapit na ang pista. Tayo po ay magbigay ng ating mga tanging handugan para sa pista ng Ama. Dahil tayo din naman ang kakain Tayo din naman yung magsasaya. Tayo din naman ang kakain. At ito ang gusto ko na makita sa bawat kapatiran po na maski saan kayo magdiwa ng inyong pista, gusto ko bilang inyong pamunuan na makita ko na kayo lahat ay tuwang-tuwa at may pagpapala na makikita sa Ama na tayo kanyang hindi pinababayaan. Marcos, ito pa ang isang kwento. Bagong tipanuli, Marcos chapter 12.
Now, ito namang kwentong ito bao uli. Alam niyo, paborito ng ating Ama na magbigyan ng kanyang ehemplo bao. Kainit mo nga ito, dali. Bao na naman ito, bao. Chapter 12. Ito, ang magandang comparison ng malaking kinikita at kaunting kinikita. Malaking handog at maliit na handog. Now, tingnan natin kung saan mas natutuwa si Amang Yahweh sa mga nagbibigay sa Kanya. Marcos chapter 12 verse 41. Ito ang sabi sa Marcos chapter 12 verse 41. At ang rabay ay umupo sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ng salapi sa kabangyaman at maraming mayayaman ang nangaghuhulog ng marami. So, minsan, inobserbahan ng rabay yung mga naghuhulog doon sa kaban ng tipan. Sa kaban ng templo. Parang yung sa kaban ng templo sa atin, ito yung hulugan natin ng tithes at ng love offering. At nakita ng ating rabay na yung mga mayayaman, nagbibigay ng mga malalaki. Pero may nakita siyang isa. Verse 42. At lumapit ang isang babaeng bao at siya naghulog ng 2 lepta ng halagay halos 1 sentimo. Now, may mabibili ba yung 1 sentimo? Halos wala. Halos wala, halos wala. Now, kung tayo ba ay magbibigay ng, kung tayo magbibigay ng piso, may bearing ba yung piso? May mabibili ba yung piso? Kaysa doon sa nagbibigay ng 1,000, 5,000, 10,000. May bearing ba yung piso mo, kapatid? Sabi ng rabbi, yes. Pero, pastor, piso lang yung naibigay ko, yung isang kapatiran natin nagbigay ng 10,000. Kapatid ko, yung piso mo ay mahalaga pa rin sa rabbi. Piso man kung piso, pero mahalaga sa rabbi. Mahalaga sa rabay. Verse 43. Pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang babaeng baong ito na nagbigay ng 1 sentimo ay naghulog ng higit kaysa lahat na nangaghuhulog sa kabangyaman niya. Imagine niyo, yung sentimo ay higit kaysa doon sa mga mayayaman na naghulog ng marami. Sabi ko nga sa inyo, hindi yung halaga, hindi yung quantity na ating ibinibigay. Hindi yung quantity, mga kapatid ko, kundi yung puso na maaalala mo si Amang Yahweh. Yun ang mahalaga kay Amang Yahweh. Gaano man ito kaliit, piso kung piso. Dahil ito na yata yung pinakamababang monetary sa Pilipinas, piso. Tama, darling? Piso na yung pinakamababa, no? Piso kung piso ang may bibigay mo sa kanyang pagbibigay. Pero napakahalaga kay Amang Yahweh. Sabi niya, sapagkat silang lahat, meaning yung mga mayayaman, ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis. Yung binigay nila is just more than sa kanila mga pag-aari. Kumbaga, hindi ganon kasing halaga doon sa piso na ibibigay mo. Sabi ko nga sa inyo, ito yung punto. Paano natin masasabing ito'y napakahalaga kay Amang Yahweh? Kapag ito'y parang yung isang bao uli na isang dakot na lang yung natitira sa kanya. Pero inisip pa rin niyang bigyan yung propeta kahit na napakaliit na ng pag-aari niya. Binigyan pa niya ng parte yung propeta ni Amang Yahweh na lutuan niya ng tinapay. Ito rin, gaano man kaliit yung kanyang sentimo. Dahil siya'y byuda, naaalala pa niya si Amang Yahweh. Tatapos siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang kanyang buong nasa kanya. Sa makatwid bagay ang kanyang buong ikabubuhay. Meaning, yun yung kanyang maibibigay talaga. Yun ba'y mahalaga sa rabay? Yes. Kaya sinabi ng rabay, ang ibinigay niya na piso ay higit kaysa doon sa nagbigay ng 10,000, sa nagbigay ng 50,000, sa nagbigay ng
o whatever that is na halaga. Bagamat siya yung pinakamaliit na naibigay. Ito yung sinasabi ng rabbi, mga kapatid ko. Hindi tinitignan ng rabbi, ulit-ulitin ko, hindi tinitignan, baka kayo ay nahihiyang magbigay ng piso, hindi tinitignan ng rabbi ang halaga ng ibinibigay ninyo. Ang nakikita ng rabbi, yung puso mo, na naalala mo si Amang Yahweh. Yun ang mahalaga. Kaya wag niyong sabihin na wala tayong maibigay. Mayroon at mayroon tayong maibibigay. Sabi ko, piso kung piso, ibigay natin. At hayaan natin si Amang Yahweh humatol sa ating pagbibigay. Ano po? Kaya sabi niya dito sa pangalawang Korinto, chapter 9, verse 6. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani namang bahagya. Yan nasabi ko sa inyo. Kung hindi natin naaalala si Amang Yahweh, paano tayo aani ng marami kung hindi natin naaalala si Amang Yahweh? O kaya maalala man natin siya ay once in a blue moon. Gusto natin ng pagpapala. Anong sabi naman? Subukan ninyo ako ngayon. Ulit-ulitin ko sinabi niya. Hindi ako nagsasabi, ano po, si Amang Yahweh nagsasabi. Subukan ninyo ako ngayon, sabi niya Amang Yahweh, nang hindi ko buksan ng dungawan sa langit. At ibuhos ko sa inyong pagpapala na wala kayong paglalagyan. Pero kung hindi natin naaalala si Amang Yahweh o naaalala lang natin sa Amang Yahweh pag tayo ay merong sobra sa ating sahod. Ulitin ko ulit. Kailan ba nagkakasobrang sahod natin? Once in a blue moon. Yun ang sinasabi. Ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani namang bahagya. Once in a blue moon lang tayo magkaroon ng sobra sa ating sahod. Kaya once in a blue moon lang tayo makapagbigay ng ating ikapo tayong handugan. Abay mga kapatid ko, ulitin ko ulit. Huwag mong idadahilan, kapatid ko, na maalala na maintindihan niya Amang Yahweh. Huwag mong idadahilan na marami kang utang. Huwag mong idadahilan na kulang sa iyo. Kapatid ko, pinapahiya mo si Amang Yahweh. Ulitin ko ulit. Si Amang Yahweh nagbibigay sa atin ng kalakasan para gumising sa umaga at para maghanap buhay. Hindi ba siya? Yes. Therefore, it is just fitting. Obligasyon lang natin na parangalan siya sa ating pagpapala. Dahil siyang gumigising sa atin sa tuwing umaga. Siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan para maghanap buhay. Bakit hindi natin siya parangalan sa ating sahod kapag tayo sumasahod? Sasabihin mo, sa susunod na sahod na kasi walang natira. Bay kapatid ko, matakot ka kay Amang Yahweh sa mga sinalita niya sa araw na ito. Ulitin ko, wala sa halaga, kundi nasa puso na maaalala natin siya sa oras ng ating pagpapala. Datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani namang bahagya, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Sabi niya, bubuksan ko ang kalangitan para sa iyo. Umaani ka na, mayroon pang laon. Sumasahod ka na, mayroon pang natira noong nakaraan. Yun ang sinasabi niya, ang naghahasik ng sagana ay mag-aani ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi natin tinitignan yung kalakihang may bibigay o kaliitang may bibigay. Nasa puso. Sabi ko nga sa inyo, mas natutuwa ang ating rabay na makita niyo yung isang bao na nagbigay ng isang sintimo kaysa doon sa mga mayayaman na nagbigay ng kanilang sobra-sobra lang. It's not the quantity, sabi ng darling ko, kundi it's the quality ng ating ibinibigay mula sa ating puso. So wag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Ama ang nagbibigay ng masaya. There you go. Huwag kayong magbibigay na kayo napipilitan lamang. Baka
pagkatapos na marinig nyo itong aral na ito, magbibigay na kayo dahil, tawag dito? Nakukonsent? No. Huwag kayo magbigay pag ibigay, magbigay kayo dahil ito yung kalooban ninyo at masaya kayo sa pagbibigay. Huwag kayo magbibigay na mabigat sa loob. Walang bearing ito sa ating rabay. Magbigay kayo na masaya kayo na nagbibigay. Ano po? At ito yung pangako niya sa verse 8. At maaaring gawin ng Ama na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Gagawin daw ng Ama. Maaaring gawin niya. Kung nakikita niya sa puso mo na ikaw ay marunong magbigay, masayang magbigay, at hindi nakakalimot. Sabi niya, maaaring gawin ng Ama ng lahat ng biyaya ay magsisagana sa iyo. Hindi ka mawawalan. Bakit? Alam niya na pag may nangangailangan, maaasahan ka niya sa pagbibigay. Hindi mo pahihindian yung nangangailangan. Alam niya Amang Yahweh, kapag narinig mo may nangangailangan, hindi mo siya pahihindian. Meron at meron kang may bibigay. Yun ang sinasabi niya mga sa verse 8. Na pangyayarihin ng Ama ng lahat ng biyaya ay magsisagana sa iyo. Gawin mong personal. Magsisisagana sa iyo. Hindi ka sabi niya, hindi ka hihiram, ikaw yung magpapahiram. Hindi ikaw ang hihingi, ikaw ang magbibigay. Anong sabi sa ibang talata? It's better to give than to receive. Kaya sinabi ko, alam niyo po nang maunawaan ko yun, sinabi ko sa aking sarili, ako at ang aking mga anak at ang aking mga apo ang magbibigay at hindi kami ang hihingi. Yan ang sinabi ko sa aking sarili. Bakit? Dahil nauunawaan ko na ganito magpala si Amang Yahweh. Magbibigay kami ng sagana kaysa kami ang hihingi ng sagana. Kami ang magbibigay ng sagana. Yun ang sinabi ko sa sarili ko. Bakit? Dahil alam ko na pangyayarihin ni Amang Yahweh doon sa kanyang lingkod na hindi nakakalimot sa kanya. Upang kayo, meaning sa mga nakakaunawa sa salita ni Amang Yahweh, na mayroong laging buong kaya sa lahat, ay magsipagana sa bawat mabubuting gawa. Ano po? Upang kayo, sabi niya, ay magsipagana sa bawat mabuting gawa. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha. Ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman forever. Sa mga kapatiran po natin na hindi nakakalimot. Ang katwiran daw natin ay hindi mawawala. Bakit? Ang ating pinapakain ay hindi si Amang Yahweh, kundi yung mga dukha na sinasabi ni Amang Yahweh. Sa mga nangangailangan, ang sinasabi ni Amang Yahweh. Sila ang magiging katwiran natin balang araw. Ano po? At ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at ng tinapay na pinapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katwiran. Hindi lang sa iyo. Dadalhin pa ang pagpapala mo ng iyong mga binhi at ng iyong mga anak. Mga kapatid ko, ito po ang aral ng Lord. Ito'y iniaral niya sa atin para ito'y hindi maging bigat. Dahil parang namimiss natin yung pagpapala natin. Iniaaral ito ng rabbi dahil namimiss natin yung pagpapala. Which is true. Nararamdaman ko na marami sa atin ang nakakamiss. Ang kanyang pagpapala. Hindi natin natatanggap yung kanyang pagpapala dahil hindi natin nauunawaan yung kanyang salita. Kaya ito iniaral sa atin. Ano po? Uulitin ko sa sinabi ng rabbi. Hindi yung quantity, hindi yung halaga, hindi yung dami ng ating may bibigay na ikapuutanging handulugan. Kundi yung busilak na puso na maaalala natin siya gaano man kaliit. Sabi ko kasi piso kung piso. Mahalaga ito kay Amang Yahweh. Ano po? So I pray, na tayo po ay nakaunawa
at na nabigyan ng pagkaalam ng ating rabay sa hinihingi sa atin. Bakit tayo magbibigay ng ikapo? Dahil ito'y pagpapala sa atin. Hindi ito pabigat. Ito'y pagpapala sa atin. Subukan natin si Amang Yahweh, mga kapatid ko, para maunawaan natin kung paano ibubuhos ni Amang Yahweh ang kanyang kayamanan mula sa langit at wala daw tayong mapaglagyan. Kaya sa nalalapit po na pista ng ating Ama, ano po? Kayo po ay magkaroon sana ng tanging handugan sa inyong mga kanyang-kanyang asimilya, kapilya, para po may makain yung mga kapatiran po natin sa araw po ng kanyang pista. Dahil may mga kapatiran po tayo na walang madadala. Bagamat sila ay walang madadala, sila po ay kailangan dumating doon sa pista. Wala silang pamasahe, sila po ay dapat nating bigyan ng pamasahe. Yun ang obligasyon natin. Kung bakit kailangan tayo magbigay ng ating ikapo. Bakit kailangan tayo magbigay ng ating mga tinatawag na tanging handugan para may magamit yung mga kapatiran na talagang ibinigay ng Ama sa gitna natin. Now, hindi ibig sabihin na sila'y kulang, hindi. Ibinigay talaga, iniadya ng Ama sa atin na gano'n ang mangyari para patunayan natin sa ating sarili. Ano po? Na tayo ay lingkod ng Ama dahil ito yung obligasyon ibinigay sa atin bilang gawain. Bigyan natin yung mga wala, pakainin natin yung mga gutom. Ano po? At bahaginan yung mga nangangailangan. Yun ang kailangan kung bakit tayo po ay kailangang magbigay ng ating ikapo at tanging handugan. Ano po? Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid ko. Again, kung naapakan ko ang inyong mga paa, don't shoot the messenger. Ako po ay pinapangaral lamang ng ating rabay. At alam ko may dahilan ng rabay kung bakit ganito ang kanyang mga aral. Para tayo po ay matuto. Ulitin ko, sa aking karanasan, hindi ito pabigat. Ito'y pagpapala. At gusto kong maranasan nyo rin ang pagpapala ng rabay. Maranasan nyo rin na bubuksan ng rabay ang durungawan ng langit sa inyong mga tahanan. Para maramdaman ninyo kung gaano ang pagpapalang ibibigay ng Ama sa inyong mga pinagkukuhanan ng ikabubuhay. At alam ko, mararanasan ninyo na kayo hindi magkukulang kailanman at kayo ay lalo makapagbibigay sa mga kapatid natin na nangangailangan at sa iba pang nangangailangan makakasalamuha po natin. Salamat po sa inyo lahat, mga kapatid. Purihin ang ating Amang Yahweh. Purihin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach sa ibinigay niyang aral po sa atin. Hallelujah. Magandang gabi po at salamat po sa inyong lahat. Purihin ang ating Ama. Purihin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah.